Mga problemang hinaharap ng mga startup founders sa Pilipinas. Patapusin niyo po ang video na ito upang malaman natin kung paano paghandaan ang ating journey sa entrepreneurship. Ito po si Christine, isang startup founder na nangangarap makapag-establish ng sariling business para po sa pamilya, sa next generation at sa bansang Pilipinas. Bago po tayo magpatuloy, meron po akong kwento. Itong kwento ko ay naganap 4 years ago. Bilang isang 23 years old, ako po ay employed as a part-time instructor sa isang university at sumasideline na gumagawa ng plano. Dahil po sa kaka-research ko, nagka-interest po ako sa entrepreneurship. Ngunit dahil sa kakulangan sa kaalaman sa pagnenegosyo, at dahil po sa aking personality na madaling mag-trust sa tao, ako po ay nabigo. Dahil doon sa pagkabigo na yon, ako ay nawalan ng kaibigan, ng pera, at ng iba pang resources. Hindi lamang po isang beses nangyari yon, kundi 3 sunod-sunod na beses. Di ba? Walang natutunan. Dahil po doon, nagdesisyon ako na ako na lang po ang mag-lead ng sarili kong business. Sa ngayon po, masaya na ako na makapag-lead ng isang team as a startup founder. At na-apply ko po yung lessons na nakuha ko in the past 4 years. Yung mga hindi magandang nangyari, mga kabiguan, mga failures, ginamit ko po yun at ginagamit ko po yun at gagamitin ko yun sa journey ko sa present time. Ngayon po magpapatuloy tayo sa detalye kung ano nga ba ang mga problemang hinaharap ng mga startup founders sa Pilipinas. Una po doon ay ang funding. Mahirap makahanap ng funding ang isang startup company. Ang isang startup po ay nagsisimula sa ideya lamang. Kapag wala pong data, wala pong benta, ito po ay hindi gagana, hindi makakausap, hindi makatawid sa next step. At ang pangalawang rason po ay ang kakulangan sa awareness. Madami pa ring tao ang hindi alam ang tinatawag startup at startup ecosystem. Ang pangatlo ay ang kakulangan sa palisiya. Ang policy na tutulong at susuporta sa startup ecosystem. Yun po ang 3 problemang hinaharap ng mga startup founders sa Pilipinas. Naniniwala po ako na kapag nagsama-sama at nagtulong-tulong ang lahat ng sektor sa ating bansa na matulungan ang startup ecosystem, ay magkakaroon po tayo ng malaking impact sa pagbabago ng ating ekonomiya. Kaya inanyayahan ko po kayo na piliin ang entrepreneurship at patuloy na ipanalangin na bibigyan tayo ni Lord ng resources in any form, any support, money, time, creativity, network, at higit sa lahat, wisdom sa pagdesisyon kung ano ang mabuti at hindi. At naway bigyan tayo ng Panginoon ng malinis na puso at ang lahat ng gagawin natin, panalangin natin na ito'y makapagbibigay ng glory sa Kanya. At kung kayo man po ay nangangailangan ng anything para po sa inyong event, para sa inyong activity, mag-message lang po kayo sa akin at pag-usapan po natin, baka matulungan kayo ng aking startup company na Ergo PH. Muli po, maraming salamat sa pagtangkilik, sa pakikinig, at sa panonood, at sa pag-engage sa video ko. Everything is for God's glory. God bless at see you sa susunod na video. Mag-ingat po kayong lahat. Bye po.